What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? So ngayon for today's video ay may gusto lang po ko i-share sa inyo and ituro kung paano nga ba kayo pwedeng kumita dito po sa YouTube. Kung ikaw ay may YouTube channel, mababa pa yung subscribers mo, nagsisimula ka pa lang, or sa madaling salita ay small content creator na gusto mo na kahit paano ay kumita pa konti-konti dito sa YouTube, ay pwede naman. At syempre, ituturo ko sa iyo yung mga step by step na pwede mong gawin at sundan para pwedeng ma-monetize or kumita, magkaroon ng advertisement or commercial yung mga videos mo sa YouTube. Pero bago tayo magsimula, pasok intro! Yes, sa video nga na ito ay tuturo ko sa inyo yung mga tips na syempre based on my experience ay naging effective para ma-monetize yung YouTube channel ko. And as of now, kung makikita ninyo, ay nasa 941,000 subscribers na tayo, na nagsimula talaga yan from zero or from scratch or mababang subscribers na alam naman natin na mahirap na nakapag-upload tayo ng videos. For example, nag-upload ako ng video, wala masyadong views, walang nanonood, kailangan ko pang isend sa kapamilya ko, sa kamag-anak ko, kaibigan ko, yung mga link ng videos ko, then magkakaroon ng views. So, ganun kahirap. At syempre, ituturo ko sa inyo, based on my experience, yung kailangan nyong gawin, yung pinaka-susi para ma-monetize kayo. At ngayon, simulan na po natin, okay? So dito guys, aware naman siguro kayo, ang first step syempre ay dapat meron kayong email account na i-register nyo po dito at isa-sign in or log in para magkaroon kayo or ma-create kayo ng YouTube channel. So i-assume ko na may experience na kayo doon at nagkaroon na kayo ng YouTube channel, and syempre ang sasabihin ko lang sa inyo is based on my experience. At ngayon, ang pag-uusapan natin dito is yung YouTube channel ko na Steve Mark TV, okay? So dito, pakita ko muna sa inyo Yan. So dito meron akong pangalawang YouTube channel na ginawa. Ang tawag sa kanya is Steve Mark Tutorials, kasi yung main account ko is yung Steve Mark TV na may 941,000. At ngayon, almost 4,000 subscribers tayo dito na Steve Mark Tutorials. At kung makikita ninyo, wala pa pong earn tab dito o yung sabihin na nating earnings dahil nga hindi pa po ito monetize. So ito po yung magiging example ko sa inyo, okay? So dito, ang first step ay pindutin natin yung earn na nasa gilid. Ayan, so dito may nakalagay, take note sa may taas na become a YouTube partner. Kasi guys, kapag nakapasok tayo sa YPP o yung YouTube Partner Program, ibig sabihin ay approve na po at monetize na yung YouTube channel natin. Kapag monetize na, kapag magpa-play tayo ng mga video sa ating YouTube channel, ay may lalabas na advertisement or commercial. So yun yung isa sa mga ways para kumita kay YouTube at ipapakita ko sa inyo yan, okay? So dito, to give you an example, for example, ito si Steve Mark TV. Manonood tayo ng isang video niya. So click tayo ng isang video. Yan, so nakikita ninyo, merong isang commercial or advertisement na nag-play doon sa mismong video before mag-start. So pwede naman nating i-skip yon, pwede rin hindi. So depende po yan sa viewers po ninyo, okay? So ayun yung sinasabi natin na kung paano nga ba pwedeng ma-monetize. At ang tawag doon ay tinatawag na standard monetization. At syempre, ano nga ba yung kailangan requirements doon? Ituturo ko din sa inyo, okay? So dito may nakalagay na start your earning journey. So available dyan yung membership, yung supers, yan, pati na rin po yung shopping. Pero kung ako yung sabi natin mag-a-advise sa inyo, mag-focus kayo dito sa tinatawag na, ito sa may continue to grow, yung watch page ads o yung short feeds ads. Kasi ito guys, yung sabi natin yung kanina, yung nakikita nyo doon is yung requirements doon or yung eligibility requirements is kailangan po ng 4,000 public watch hours. Yung mga videos natin na napapanood ng mga viewers na naka-public, kapag umabot ng 4,000 hours or sabi natin nagkaroon ka ng isang trending video or viral na video, for sure maaabot mo agad itong 4,000 valid public hours. Okay? So, imagine guys for the span of 1 year, within 1 year, kailangan mong makuha to. At based on my experience, ito talaga yung pinakamahirap, sabihin natin challenging na part as content creator na nagsisimula na wala masyadong views, wala masyadong subscribers. So, medyo challenging talaga yung 4,000 watch hours. Okay? So, actually, pwede naman, pati na rin po yung kung kaya nyo naman umabot ng 10 million for 3 months sa paggawa ng shorts, mas madali po yon compared doon sa 4,000 hours. Kasi imagine, paano siya nag-work, paano siya kino-compute. For example, meron kang 10 minutes video at merong, sabihin na natin,
6 na tao na nanonood nun, ibig sabihin is 10 times 6. So, meron kang 60 minutes equals to 1 hour. So, meron ka na lang 3,999 na hahabulin. So, ganun siya medyo ka-challenging. Pero, sabi ko nga sa inyo, ang kapalit naman nun is worth it, which is mamamonetize tayo at magkakaroon ng ads yung mismong YouTube videos natin. Okay? So, ang tawag dun guys is standard monetization, which is yung mga dating, I think nagsimula ako is 2019 pa. So, hindi pa ako monetize nun. I think mga late 2019 na yon at pasimula na ng 2020, which is yung magpa-pandemic. Okay? So, dito naman, yan, kung makikita ninyo, paano nga ba tayo mamamonetize? May nakalagay po dyan na apply now. Hindi pa siya naka-green or hindi pa siya naka-blue dahil pwede nyong pindutin yung pag-apply once na eligible na kayo or automatic na for example, na-meet nyo na yung ganitong watch hours, okay na lahat yan. At yung blue line na yan is nakasagad na. Ibig sabihin, eligible na kayo na mag-apply. So, sa ngayon, kapag hindi pa kayo, sabi natin nakaka-reach nun, is hindi pa siya mag-enable. So, nakaganyan pa rin siya, okay? So, ito, wag nyo muna masyadong fokusan. Ang pinakamagandang fokusan is yung bibigay ko sa inyo na mga tips and tricks, okay? So, dito, for example, balik muna tayo dito sa aking YouTube channel. Yan, pakita ko sa inyo. At number 1 na may advice ko sa inyo, again guys kapag nag-start kayo na mag-YouTube is mag-focus kayo sa mga videos na quality na nakadepende po siya sa inyo, sa i-upload ninyo. For example, sa tingin nyo magaling ka mag-tutorial, magaling ka sumayaw, may expertise ka sa isang bagay, electrical, engineering, o sa tingin mo unique yung ituturo mo, mas maganda po yon dahil nga mas marami yung sabihin natin may bibigay mong value doon sa mismong viewers or audience mo, okay? So, compared sa mga videos sa tingin mo, lifestyle, syempre, di ba, maraming mga sikat na content creators na nagla-lifestyle, so mahirap tayong panoorin ng mga normal na viewers, lalo na kung hindi naman tayo sikat, di ba, katulad nila, and syempre, mas, sabi natin, mas pipiliin sila yung sabi natin better choice, 'di ba, compared sa atin na wala pang napapatunayan, nagsisimula pa lang. So, kung mag-a-advise ako sa inyo, mag-upload kayo ng mga quality videos na makakapag-provide kayo ng value at the same time makakasolve kayo ng problema ng viewers ninyo. So, to give you a best example, ayan, kung maalala ninyo, yung isang trending topic or viral topic ngayon is yung Nano Banana o yung sabihin na nating Gemini AI, yung paggawa, pag-edit ng mga videos. So ako, dahil nag-tutorial ako, na hindi lang ako nakafocus sa Facebook, sa GCash. So dito, kahit papaano ay pinasok natin yung pag-edit ng ganito para lang maipakita at syempre, kahit papaano ay makasabay tayo dun sa trend. So ayun yung number 2 sa inyo na may bibigay na tip is cope up or sabihin natin makisabay kayo sa trend or mga topic na sa tingin nyo pinag-uusapan. And syempre, masusolusyonan natin yung problema nila dahil kailangan nila ng tulong. Paano nga ba mag-edit ng ganito? At syempre, naggawa ka ng video nun, possible na may manood dahil nga hahanapin nila yon sa YouTube. So, ganun yung pangalawang tips ko sa inyo. Number 1, yun nga yung mismong kung saan ka magaling, sa tingin mo may value. Pangalawa, sumabay ka sa trend. At syempre yung pangatlo, alam ko marami na nag-a-advise nito, pero para sa akin, ito talaga yung pinakasusi sa lahat. Pagkapag sinabi ko pinakasusi, hindi ka tatagal sa mundo ng YouTube or sa kahit anong platform kapag inisip mo agad yung pera. Dahil nga yung pera is to follow na siya kapag consistent ka na sa pag-upload. Ibig sabihin guys, di ba, for example, nag-upload ka ng, sabihin natin, naka-20 videos ka na dyan, naka-30, 40, kahit nga 100 videos ka na pa niyan, and yung average na views niya lang nasa 10, 20, tatamarin ka na. Alam nyo ba guys na sa ginagawa mo na consistency or consistent sa pag-upload, may isang video lang dyan na ayon yung magiging susi para ma-monetize ka. Yes guys, isang video lang yung kailangan mo na mag-viral or mag-trend para ma-monetize ka. So imagine, meron kang 1 year na kailangan mo lang ng 1 or 2 video na mapabiral mo or maraming manood nun, 100,000 views, 200,000 views, and that's it. Ma-monetize na yung YouTube channel mo. After nun, dahil nagawa mo na yung 1, 2, and 3 na binigay ko sa'yo, for example, consistent ka na, maganda na yung mga videos mo, ang pinaka-last step na gagawin mo is, syempre, isipin mo rin kung ano nga ba yung maitutulong mo pa in advance or in the future sa audience mo. Ano nga ba yon? For example,
Yan, pakita ko sa inyo, hindi lang, para magiging creative ka in a way na hindi nakakasawa yung mga videos mo. Kasi nga, for example, wala ka na may upload, wala ka na may provide sa audience mo, iiwanan ka nila. Kaya sabi ko sa inyo, maging creative kayo, think out of the box, yun nga inisip nila. And syempre, iisipin mo is napapanood ka nila. Hindi ikaw yung, sabi natin yung approval is magagaling din sa'yo at the same time sa kanila din. So, parang mutual din, di ba? Na meron kayong understanding doon sa video na nilabas mo at the same time napapanood nila. Okay? Siyempre, pakita ko naman sa inyo, kapag nagkaroon kayo ng consistency, for example, yan, no, meron tayong mga mababang views, pero ang kagandahan is hindi tayo sumusuko. Di ba? Kahit may mababang views, may malaking views, ang kagandahan lang is mag-upload ka na mag-upload nang sa tingin mo ay magiging worth it at makakatulong ka sa viewers mo or sa ibang tao. Okay? So dito, yan, sabi ko nga sa inyo, yung pagiging part or YouTube partner ni YouTube sa YPP para ma-monetize ka is to follow siya. Yung pinakamahalagang gawin mo is alamin mo muna kung ano nga ba yung sa tingin mong mga videos na makakapagpa-monetize sa'yo at sa tingin mo tatagal ka sa ganong category ng content. Oy, sa madaling salita, yung niche. Okay, yung niche mo. Ibig sabihin, sa pagluluto ba? Sa electrical ba? Sa paggawa ba ng bahay? Diba? So, comedy ba? Entertainment? Singing? Depende po yan sa iyo kung ano yung sa tingin mo, reaction videos, so etc. So, maraming videos, kategory ng contents na pwede natin gawin. Nakadepende na po yan sa inyo. Okay? So, kung ikaw ay small content creator at gusto mo na magsimula or nagsisimula ka pa lang, ilapag mo lang dyan yung mismong YouTube channel mo sa baba. Yes, dyan sa may comment section. And syempre, kahit pa paano ay magkaroon tayo, di ba, ng bayanihan. And kung nagsisimula pa kayo, start nyo lang po yan. And yung pag-grind ninyo ay huwag nyo titigilan. Okay? So, yung approval pala dito, in case lang na yan, itong pag-apply dito is usually nasa 1 day to 1 week yan dahil nga i-review pa yan. So, meron pang process ng pag-review. And after nyan, kapag na-approve na kayo, makikita nyo yung mga videos nyo dito sa mismong YouTube channel nyo na meron ng advertisement. Okay? Pero, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng may ads dito ay monetize na. Dapat kasali kayo or part kayo ng YPP o yung YouTube Partner Program. Okay? So again guys, kung meron kayo mga question, so ito naman ay pahapyaw lang kung paano nga ba pwedeng kumita or ma-monetize yung YouTube channel ninyo. Kagaya po na sa akin, I think magpo-focus ako sa aking YouTube channel na pangalawa this coming or sabi natin next year. So, abangan nyo po yun. Okay? So again guys, maraming salamat sa panonood and peace. One love. Bye.